Buti pa sa flip top, putang ina. Solid talaga. Konting bars lang at bola kay Enigma, semis na. Pero wag kang mag-alala, Libgram. Kasi may break it down pa, men. Malay mo, i-review ni Looney yun doon, tapos talo ka pa rin. Nakarang araw nga, inaibahagi natin sa inyo ang mga Battle MC na bigong makabawi sa mga nauna nilang laban. Pero kalabanan nga doon ay sa 2-4-2 unang naglaban at yung iba naman ay doon din natalo. Masabi mo talagang di kaya bumawi ng isang Battle MC kapag sa 1-on-1 niya ito unang tinalo at talo pa din pagdating sa rematch na 1-on-1 pa din. At narito nga ang mga Battle MC na bigo pa din makabawi sa pangalawa nitong pagtutuos sa flip top at alamin natin kung sino-sinong mga Battle MC ito. Welcome back ulit guys sa ating munting channel. So for today's video ay papanoorin natin ang top 5 MC bigo pa din makabawi part 2. At paalala ko lang muna mga clips na inyo mapapanood sa araw nito ay ayon lang sa abot ng aking nakayanan at kung meron man akong hindi na isama ay pwede kayo mag-comment sa baba at baka magawa natin ng part 3 ang video na ito. So tara na! Para sa top number 5, Luxuria, bigong makabawi kay Pistolero. Unang nakalaban ni Luxuria sa Pistolero ay noong Isabuhay 2019 na naganap sa Second Sight 7. Pangalawang battle pa lang ito ni Luxuria at isa pa nga siya talagang rookie sa panahon na ito. Kumpara kay Pistolero na maraming ng beses na sumali ng Isabuhay, ngunit sa kasamang palad ay hindi talaga ito pinalad na makuha ang titulo ng pagiging kampiyon ng Isabuhay. Masyado na ba kayong na-excite mga Brad? Pati si M-Sight na pa siya kasi pagtapos ka sa 1 minute, second sight na agad. Tas ito lang kalaban ko, Pistolero. Ano to? Femc battle? Gago, di ka mukhang MC, mas mukha ka pang lesbi brother na belly dancer. Hindi naman ito yung Femc na gusto ko makatapat. Oh, nagtitismisa na yan. Enigma, dapat kasi sililsisa na lang. Sumali to ng gang. Pinili niya sarap. Putang ina, yung OJ, sinapak siya agad. Pero speaking of agad, ano ka-rhyme ng agad? Balat, salat, sagad. Nag-sex kayo ni Plasma, my God. At ang boto ng hurado, 5-0, magingay para kay Pistolero. At lumipas nga ang 3 taon ay muli nga silang nagkaharap at sa mismong Isabuhay pa ito naganap. Napagkakataon sana para bumawi ni Luxuria. Ngunit hindi niya talaga kayang itumba si Pistolero dahil sa determinado din itong maging kampiyon ng Isabuhay. Huling hapunan, inabutan ng pistolerong delikente. Pagpasok, pinatay ko yung nasa gitna, tas isusunod ko yung pan-13. Oh, mali ng prediksyon. Ang kulit, kung talagang magaling ka mag-predict, ba't di mo na i-predict na tayo yung magkakalaban pa ulit? Sayang pa naman yung Papa Jesus versus Mama Mary. Kasuwag na teka. Ako to. Si Magdalena! Mas maganda ako sa mga asawa niyo at mas malaki yung suso ko. Ulul kung walang lalaking magtatangkang lagyan niya ng gatas, walang ibang pakinabang yung suso mo. Walang mag-aalaga, tatanda ka ng dalaga, di ka makakarinig ng bata, natatawagin ka na mama, mandadamay ng anak, mambabastos pa ng asawa. Ulul, wala kang karapatang pag-usapan yung mga bagay na wala ka, putang ina ka. Ano, judges? Ha? Puntusan pa din ba? Huwag niyo akong bilangan ng suntok kung plano ko patayin ka. Kanina pa to nakatimbwang, di na kailangan pambugbugin. At matatapos to sa anumang paraan ko gustuhin. Kung yung tamod ni Looney kayang-kaya mong supsupin, pues lahat ng pinoto ko hindi mo kayang lunukin. Boto ng hurado, 7-0. Mananalo ng 100K. Magingay tayo lahat para kay Pistolero. At pangapat sa ating listahan, Shernan na bigong makabawi kay Pistolero ulit. Unang tinalo ni Pistolero si Shernan nang maglaban sila sa Second Sight 2 kung saan pareho nila itong debut battle.
At kita nga din dito kung paano nila niyanig ang mga tao kahit na unang salang sa flip top. Noon pa man ay likas na talaga kay Chris Hernan ang pag-costume sa battle at ang pagiging komedyante nito, habang si Pistolero naman ay medyo pangdikdikan pa estilo niya dito. Ako'y mula sa angka ng Xing Song Fu. Tahimik! Tahimik! Ulitin ko! Ako'y mula sa angka ng Xing Song Fu. Pumunta dito sa B-side para kalaban itong Xing Sang Leng. Ang puso ko'y walang hengkaru! Kaya tatapusin ko siya na gamit ang Sing Sang Beng! Di mo naiintindihan? Ako rin naman. Kasi tol, pangit ka. Tanggapin mo na yan yung pinakamasakit. Ganito ang resulta ng hard sex pag ginawa nyo ng magkagalit. Kasi nga, pangit ka. At alam ko lahat ng mga kinonsider mo love life, ginagawa ka ng toys. Kaya nga pilit mong pinangangalandakan yung mga quality ng mga lalaking may sense of humor. Kasi wala ka ng choice. Kasi nga, pangit ka. Given na yan, di na kailangan manalamin pa. Minsan ka lang magkaroon ng sex life, puta sa lasing pa. Boto 4-1 para kay Pistolero. At ditong nakaraang ahon 15 nga ay muli silang nagkaharap at gaya nga ng dati ay dala pa rin ni Shernan ang pagkukustum sa battle, habang si Pistolero naman ay umiba na rin ang estilo sa laban. Sa mga ganyang pakulo, putang ina dyan ako galit. Ang kulit ng costume, dalawa yung puwet. Kala mo maangas ka niyan, ungas ka? Hindi pa pumuputok yung pistol, butas-butas na! Tangina, feeling mo ang galing mo. Kaya ka lang nagtaong grasa para takpan yung batik mo, bulbul. Unang punta nito sa bahay, nahihiya pa. Pag inaalok ng pagkain, kunyari, walang naririnig. Paglipas ng ilang buwan, tangina ka, nauuna ka pang magbukas ng rep. Andyan po ba si Shernan? Ay, lumabas saglit, may binili. Ay, sige po, dun muna ako sa kwarto niya. Ang lambing ng usapan nyo ng mama ko, ah. Kayo ba? Boto ng Urado 3-2 magigay para kay Pistolero. Para sa ating top 3, Tipsy D, nabigong makabawi kay Looney. Dos por dos tournament nang unang mag-cross ang landas ni Looney at Tipsy D, kung saan ay kasama ni Looney si Abra habang si Tipsy D naman ay kasama niya si Terdy. Malakas naman ang team Tipsy D at sumasabay naman sila sa lakas ng team Looney. Yung nga lang ay talagang malakas yung karisma ng team LS dito at dagdag mo na rin ang pangdidistract nila Looney habang bumabanat sila Tipsy D. Tatadtarin kita ng punchlines, boxing, burning lines, dalsing, abusuhin ka, chancing, huhulog ka, landing, makapulain bibig mo, panty, hanggang mabulok to, gangrene, at maubusan ng hininga, pumping, only doing this for fun, bonding. Ang liit mo, Abra, para kang sa height na gancho. Wala kang napala sa banyo. Para kang nabasa na dyaryo. At para kang nataya na Mario. Love trip yung buhok mo. Parang piluka. Siguro marami kang chicks kasi parang tibuka. Hindi mo mahulaan yung rhymes ko kahit ikaw si Madam Auring. Ginising mo lang ang higante parang alarm clock ni Yao Ming. 100 hit. Todo yung hit, todo yung damage. Sa lakas ng backtool mo, tol, abot yung body odor sa backstage. Sa libro ng buhay mo, tol, ako ang author ng last page. Pagkatapos ng battle na to, para kasi Delo na magpapa-comfort sa fan page. Ang boto 3-2 panalo Looney and Abra. At pagkatapos nga ng ilang taon ay muli silang nagkaharap sa Vuelta Balintong 3 at sa semis pa ito nangyari. Sa panahon nga na ito ay parihong matunog ang pangalan at marami nga ang nakaabang sa laban na ito. So ayun nga, sobrang lakas ng Tipsy D pero mas nangibabaw talaga ang pagiging veterano ni Looney. Mag-isa ako, mag-isa ka. Kala ko hindi na magbubunga ang itinanim ko na pagtsatsaga. Ginalingan ko sa karir ng ating labanan ay maikasa. Sa huli, aanihin ko din pala yan na parang magsasaka. Taga-bukid! Yan ang pangasar mo sa akin noon na hindi ko itinanggi.
Napakarami ko ng kinain na bigas, kaya nga ako sabik na kumarne. Tamang-tama yung inihain nyo sa akin kasi bulalo ka raw. Halata nga, kasi utak mo sabaw. Patagal ng patagal tong alcoholic kumukorni na. Mahirap makuha yung mensaheng nakapasok dun sa bote niya. Ang agwat namin dalawa ay singlayo ng Andromeda. Ako'y halimaw sa entablado, parang Phantom of the Opera. Naikot ko na buong mundo. Positibo ako. Ikaw, lasing ka lang kaya akala mo yung mundo umiikot sa'yo. Hindi tayo magkatipo. Baka nahihilo ka, bro. Tandaan mo, hanggang bars ka lang, iho. Pang-Coliseum na to! Ang boto, 7-0, advancing sa finals. At syempre dahil umabot ka sa part nito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko, ay nanyanyahan muna kita na mag-subscribe at pakihit na rin ang bell button para lagi kang updated kung may bago ko ilalabas ng mga video tulad nito. At papalo at like na rin nating Facebook page, nag-upload ako doon ng mga content about sa hip-hop at flip-top. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Para naman sa ating top 2, Jonas na bigong makabawi kay Batang Rebelde. Unang tinalo ni BR si Jonas ay sa Barako na naganap sa Cavite at pareho nga nila itong debut battle. Unang salang pa lang nga ni Jonas ay di mo talaga akalain na magiging komedyante ito sa pagdating ng panahon na ito dahil na rin sa ibang-iba ang estilo niya dito. Habang si Batang Rebelde naman ay simula pa nga dito at sa mga sumunod niyang battle ay di talaga nag-iba ang estilo niya sa pagbabattle. Sa wakas, dumating na rin ang pinaka-inaabangan ko na gabi na makaharap ang isang rapper na wannabe. Sige nga, kung di ka wannabe, mga rugby boy sa tansan, tirador ng battery. Sige, kung di ka wannabe, subukan mo mag-rap sa harap namin, Bobby D. Alam mo, hindi porkit mas matanda ka sa akin, ikaw na yung mananalo. Isipin mo na lang kung anong mapapala mo. Maniwala ka na lang kay Nora Honor. Na walang himala! Ikaw ang nakalaban kong matandang hiwalay ang muka! Huwag kang feeling hari dahil walang pupuntahan ng paglaban mo sa akin sa ganitong klase ng debate. Pare, kumbaga sa chess nung second round pa kita namate. Pero masipag din naman si Jonas Baho. Mantakin yung sa umaga, magiting na magtataho. Tuwing tanghali, tindero ng halo-halo. Kapag hapon, naglalako ng timba at tabo. Subalit pagsapit ng gabi, makikita niyo siya sa bawat kanto ng bulihan, tumatakbo ng nakahubo habang sumisinghot ng rugby sa plastic labo. Boto ng mga horado. Tangina, ilang bote? Ay, boto pala. Boto. Nanalo si Batang Rebelde. Kamayan. Pagdating nga ng pandemic ay muli nga silang nagkaharap sa Green Assault 11 at ibang-iba ang Jonas na nakalaban natin ni Batang Rebelde. Naging makulit nga ito at kinarin na din ang pagiging komedyante. Pero kahit nag-improve si Jonas dito ay hindi pa rin siya umubra kay Batang Rebelde. Hindi ka ballers porket magaling kang sumubo ng bayag. Hindi ako magaling sa basketball. Pero wag mo kong susubukan. Pag ako nag-crossover, iwan ka sa akin na para bang tain ni lip cram. Partida, banlag pa ako. Pero babastusin pa rin kita, men. Harap-harapan kitang titirahan ng no-look habang nakatingin. Ano? Ano, basketball pa rin? Huwag ka na magpilit, bro. Di ka makaka-score sa akin kasi tatalian ko net mo. Ano? And it's so strange na nanggaling ka sa Bible. So may pagka-Christian pala sa iyong katauhan. Isang Christian walang takot na padayo pero nagkamali ka ng nadayuhan dahil pag sinimulan kitang balikatin, daig mo pa malakas na nabatukan at masasaksihan nila ang pagbagsak ng isang Christian sa screen. Ako ang dapat mong katakutan. At sa mga hindi nakagets, may episode ng Mavs na hindi nyo naabutan. At boto ng Murado, 5-0, magiging para kay Batang Rebelde. At para sa ating top number 1, Lonnie na bigong makabawi kay Shea. Ano kaya sa pakiramdam ni Shea na siya ang unang MC na nagbigay ng talo kay Lonnie, no? Unang tinalo ni Shea si Lonnie sa Dos por Dos semis at sa tingin nga ng mga tao dito na Lonnie at Abra na ang mananalo dahil sa putok ang pangalan at sila din ang naging idol ng karamihan na manonood. Pero yun nga at nilamon sila ng kulit, distract at lalong-lalo na sa performance ng Team SS na humantong pa nga sa pagkalaglag nila sa bracket. Alam niyo ba kung bakit nakarating si Lonnie sa Maynila all the way from Cebu? Bakit? Ayun, ginawa niya kasing stepping stone yung shabu. Lahat ng yung bunga, yun ang pinakaugat kasi kapag hindi nakahitit o nakadrugs, wala kang kwenta magsulat. Kaya bakit
Bakit kamayabang? Sino ka? Sino ka? Sino siya? Siya si Loni malaki ulo na semipanot. Loni malaki ulo na semipanot? Oo, si Loni malaki ulo na semipanotchi. Na feeling pogi, lumamang ka lang naman kaysa ito ng konti. Gusto mo na hardcorean? Talagang makakatikim to! Susunugin ko yung bahay nyo, tapos lahat ng lalabas pagbabariling ko! Gusto nyo naman makakita ng putapeteng na corner? Ang Kiko Family Massacre in no particular order! Ang tatay at nanay mo ang una kong ibibitay! Tapos susunod ko yung kuya mo na tulak, ipapatumba ko yun kay Binay! Tapos yung dalawang ate mo na puro na lang pakikay, pukin ang ina, ipapagangbang ko sa buong barangay Tibay! Ang boto! Ang laban nga pala, Luni Abra, Shay Smoglas. Ang boto, 7-0 para kay Shay Smoglas. At pagdating nga ng Ahon 6 ay muli nga silang nagkaharap at masabi mo ng kayang-kaya ni Loni na durugin si Shay dito at mukhang hindi nga yon nangyari dahil sa nagkataon din na may dinadamdam si Loni dito na nakaapekto na rin sa kanyang performance kaya bigo siyang makabawi kay Shay. Kaya sa mga poplak sa Facebook na nagsasabing olats na ako dito, yan ang pinakamalaking pagkakamali nyo. Kaya kung kailangan ng dasal ng tao dito, kasi natatakot ako, baka kung ano magawa ko sa'yo ngayong wala si Smaglas dito. Kasi nung huli nating battle, pinipigilan lang ako ni Brian maging maligno. Pag ako nag-undergo ng metamorphosis, simulan nyo na magbabay dito. Kasi pag nahawakan ng kamay ko, yang Constantino, makakakita kayo ng redhead, yang Constantino! Ahon! Ang daming tao! Si Enigma kumita na naman! Marami palang gustong makakitang umuwi kang luhaan! Pero wala kaming pakialam kahit pag bumiglas o sumipa ka pa dyan kasi kakainin lang kita ng buhay parang pugita sa Japan! Walang kalaban-laban na parang baby na pinatay! Kayong dalawa ng shota mo, re-raping ko na sabay! Re-raping ko lang sabay! Pagkatao mo'y mabababoy parang gravy na kinamay. Sobrang basic nito ni Shay. Dapat sa date rate ito nilagay! Grabe yung laban na yun! Ang boto ng Urado, 3-2 para kay Shay! At hanggang dito lang guys ang aking video sa araw nito. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Maraming pong salamat sa mga solid supporters natin dyan na walang sawang pagsuporta sa channel ko. Thank you guys. Marami pa po ilalabas ng mga video about sa flip top. Pakiabang-bang na lang po. At syempre don't forget to like this video para naman may makita ni YouTube sa iba pang manonood. Maraming salamat guys sa inyong suporta at hanggang sa muli. Peace out.